dumadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, Jesus muling darating. Ang programa pong ito ay nahatid sa inyo ng Adventist World Radio, Adventist Community Services, Adventist Youth Ministry at ng Himpilang 101.7 Radyo natin. Ako po ang inyong kaibigang kabataan sa Himpapawid, Naveen Jester o Pierre Balmes. Sa loob po ng isang oras tuwing ikauna at ikalawa at ikapat na linggo ng buwan sa oras na 12 hanggang 1 p.m. po ay nais po namin kayong anyayahan na makasama sa ating pag-aaral sa isang napapanahong mensaheng may kinalaman sa kung paano tayo mapapalapit kay Kristo. Ayan, sa mga oras po na ito, amin pong binabati ang aming mga listeners via online and radio, sa lahat ng mga taga-subaybay, sa lahat ng kapuluan na nararating po ng ating tinig at ng signal po. Ayan, nais ko pong batiin ang mga nakikinig and nanonood po sa live ngayon. Ayan, magandang tanghali po sa ating lahat. Gayun din ang mga ating pong mga kaibigan na siyang nakikinig from San Jose Adventist Academy and sa College of Engineering, mga BSc 2A, and gayon po ay mga ating pong mga kaibigan. Ayan, nais ko rin po batiin ang mga nakikinig from San Jose Market, ang mga tricycle drivers, gayon din po ang lahat ng kumakain po ngayon. Ayan, happy lunch po sa ating lahat. Gayon din po ang ating mga kaibigan, kapamilya na nakikinig. Ayan, magandang tanghali po sa ating lahat. Ayan, ako po ay masaya na makasama kayo sa ating pong talakayan ngayong oras. Kaya naman po, kung kayo po ay may katanungan, kung may mga nais ipabati, ay maaari po kayong mag-text or mag-call sa numerong 0966-9339-139. Ulit po ay 0966-9339-139, or i-comment po sa ating FB Live upang amin po itong ma-recognize, and naway maaari nyo po rin itong i-like and i-share po para mas marami pa po makapakinig ng ating pong mensahe ngayong tanghali po. Ayan, so bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay makarinig ng isang makalangit na awitin na susundan po ng aking opening prayer bilang paglapit po natin sa ating Panginoon sa ating pag-aaral ngayong hapon, sa ngayong oras po na ito. Ayan. Kailangan ka sa buhay ko, naging bulag, di nakita. Nariyan ka lang sa aking tabi. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin. Hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya't lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan, masakit mo'y papawiin. Ito'y batid ng Diyos. Laging tanong, bakit ako? Asan hindi makaya na? Naging bulag, di nakita. Pasanin ko'y iyong dala. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin. Hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya't lumapit sa Kanya. Dakila
siyang lubos sa buong sanlibutan. Pasakit mo'y papawiin, ito'y batid ng Diyos. Ngayon ako'y lumalapit, maging gabay sa buhay ko. Mga sala na nagawa, patawarin ako, O Diyos. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin, hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya't lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan. Pasakit mo'y papawiin, ito'y batid ng Diyos. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan. Pasakit mo'y papawiin, ito'y batid ng Diyos. Ayan, tayo po'y manalangin. Dakila pa naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, lubos pa namin binabalik ang mataas na papurit. Pasalamat Panginoon sa araw na ito na kami po ay muling nagkasama, nagkaroon ng time and opportunity na makabahagi Panginoon ng iyong words sa kanila Panginoon. Naway inyo pong gabayan ang mga nakikinig sa kanilang ginagawa kung nasaan man po sila naroroon. Gayun din ang mga nakikinig from other places, gayon ay inyo po silang ingatan. Naway gabayan niyo po kami sa aming magiging pag-aaral. Gayon din ikaw po na mamanguna sa bawat isa, especially sa akin Panginoon, upang ang inyong words ang siyang mag-reflect at siya po ang inyong presence ang makita at marinig ng bawat isa na nakikinig Panginoon. Naway patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samot tulangin sa Panginoon Jesus. Amen. Ayan. Muli po ay isa pong mapagpalang tanghali sa ating lahat, sa mga nakikinig, and sa mga nanonood ng online live ngayon. So ngayon po ay I am glad sa opportunity po na makapagsalita po muli dito po sa mga oras na ito. And ngayon po ay continuation ng ating pong pag-aaral, pagbabasa ng ating pong book na Messages to Young People by Ellen G. White. And kung kayo po ay merong mga copies, ay akin po kayong ina-encourage na ako po ay inyong sabayan upang sama-sama po tayong makaka-aral and makadiscover po ng word ni Kristo sa hapon pong ito. Ayan. So tayo po ngayon ay nasa chapter 82 na, and ayan. So ito po ay may title na Search the Scripture for Yourself, or kung sa Tagalog po ay ating daw pong hanapin ang scripture ng ating pong sarili or through ourselves. And sinasabi po dito, tayo po ay magsimula na po sa ating pong pag-aaral. Sinasabi po dito that young men should search the scriptures for themselves. They are not to feel that it is sufficient for those older in experience to find out the truth. The younger ones can accept it
from them as authority. The Jews perished as a nation because they were drawn from the truth of the Bible by their rulers, priests, and elders. Ayan. So, sabi po dito na na tayo daw po bilang mga kabataan ay atin daw pong i-search ang scripture. Tayo daw po ay mag-aral ng scriptures for ourselves daw po, sa pamamagitan daw po ng ating mga sarili. Dahil sinasabi po dito na sinasabi po dito that we are sufficient doon po sa ating knowledge na ating pong nagigain sa ating pong mga elders, sa ating mga lolo't lola, sa ating mga magulang, is doon na rin tayo nagre-rely at hindi na po natin na-discover ang scripture ng ating pong sarili. Ayan. So, sabi po dito that had they heeded the lesson of Jesus and searched the scripture for themselves, they would not have perished. And so, gaya daw po ng mga Jews na sinasabi po dito na sila po ay nagtatrust po sa kanilang mga rulers back then, sa kanilang mga priests, sa mga elders, na kung ano po yung sabihin sa kanila noon is yun na po yung paniniwalaan nila. And because of that, they were led away from the truth of scripture. Ayan. Sinasabi po dito that even respected elder can make a mistake. That's why Bible should ultimately be our basis for truth. Ayan. So, sa ating pong pag-aaral ng mga scripture, ng ating pong scripture, ay dito po ay sinasabi na sa ating pong pag-aaral ay wag po tayo mag-rely, or wag po tayo agad-agad mag-rely sa mga sinasabi ng ating mga ng mga taong ni-respect natin, kasi maaring sila po ay magkamali, and yun, maging mali na rin po ang ating pong paniniwalaan. Dahil, at sinasabi po dito na yung Bible daw po ang atin pong mag-rely, dahil siya po ang basis ng ating truth. Yun po ang gawin nating basis ng katotohanan, mga kapatid. Ayan. It is impossible for any mind to comprehend all the richness and greatness of even one promised God. Sinasabi po dito that even tayo po mga tao, ang ating pong utak ay napakaliit upang makomprehend po ang lahat ng richness or yung message or yung meaning ng scripture po na ating pong binabasa. One catches the glory of one point of view, another the beauty and grace from another point, and the soul is filled with the heavenly light. And if we saw the glory, the spirit would faint, but we can bear far greater revelations from God's abundant promises than we now enjoy. It makes my heart sad to think how we lose sight of the fullness of blessings designed for us. We content ourselves with momentary flashes of spiritual illumination that we might walk day by day in light of His presence. And sinasabi po dito that the Bible contains so much about God's character, even His promises, His grace, His wisdom, and His love, that one person can fully understand everything at once. And so, atin pong i-imagine po ang diamond. Gaya po ng diamond is napakatagal na process bago po siya maging tunay na diamond. Siya po ay it takes years, kumbaga, and it takes patience para po mag-shine siya and makita po ang tunay na kulay ng isa pong diamond. Ayan. One person sees it brilliance from one angle, while another person sees another beautiful angle. And lahat po tayo ay may different point of views, may different perspective sa ating buhay. Kaya po, in the same way, when different people study scripture, they may discover different lessons and applications. That's why Bible study isn't supposed to be, you should know everything.
na alam natin lahat, na pag binasa natin ay yun na, alam na, magets na agad natin. Dapat po pag tayo daw po ay nagbabasa ay ang ating pong isip ay ating pong siniset na mas marami pa po tayo madidiscover na hindi po nating alam, and atin daw po itong i-surrender sa ating Panginoon na siya po ang manguna sa atin sa ating pong pag-aaral. Ayan. Sinasabi rin po dito that we content ourselves with momentary flashes of spiritual illumination. Ano po ba ibig sabihin ng momentary flashes of spiritual illumination? Ito raw po yung small moments na kung saan yung ating pong spirit ay nakaranas ng excitement, or yung ating pong spirit ay nalilift. Gaya po ng, for example po, kayo po ay nakarinig ng mga sermons, which is pag atin po itong narinig is tayo po ay na-inspired. Pag tayo po ay nakakita or babasa ng mga quotes, ng mga verses, tayo po ay na-encourage. Pag tayo po ay sumasama sa mga events, sa mga congregations, na tayo po ay nare-refreshed. So yun po ang mga example na sinasabi ng spiritual illuminations. Yes, mga kapatid and kaibigan, na those moment po, those mga example po na yun ay mabuti para sa atin. But God wants something deeper than occasional spiritual heights. The goal is to walk daily and in His presence, mga kaibigan, mga kapatid. Ayan, sinasabi po dito na hindi lang na gawin po nating daily routine yung ating pong pag-aaral or ating pong pakikipag relationship natin sa ating Panginoon. Hindi lang tuwing tayo po ay pumupunta sa church, hindi lang po tayo every time na araw ng simba, ganun po. Kundi sinasabi po dito that we should do this every day. Gawin po nating daily ang ating pong ang kanya pong presence ay gawin po nating daily sa araw-araw. Ayan. So, sinasabi po dito that search, don't depend entirely on others people understanding of God. Study Scripture yourself. Ayan, yun po yung sinasabi ng ating pong title, na ating daw pong aralin ang ating pong Scripture ng ating sarili. And wag daw po tayo totally rely dun po sa understanding po ng ibang tao. Ayan. Next po is there is always more of God's truth, grace, and promises to discover. And so pag tayo po ay nagbasa at ating pong inaral ang words sa ating pong scripture, ay atin pong makikita at ating madidiscover ang kagandahan po ng mga kanya pong promises sa atin. And don't be satisfied with occasional spiritual moments. Make God's presence be part of your everyday life. Ayan, yun po na sa ating pong mga araw-araw na ginagawa, sa ating pag-aaral, sa ating mga trabaho, sa ating mga nakakasalamuha sa araw-araw, ay gawin daw po nating part ang ating po Panginoon sa ating everyday life. Mamuhay po tayo na gaya po na may Christ-like character, and doon po ay makikita po sa atin ng iba ang kadakilaan ng Panginoon throughout sa atin po. Ayan. Sabi po dito that God doesn't want you to have a borrowed faith. Ayaw niya daw po tayo na magkaroon ng borrowed faith, kundi He wants you to personally know Him. Kaya po bilang mga kabataan ay maglaan po tayo ng maliit na time na atin pong habang tayo po ay nag-aaral, habang tayo po ay busy sa ating mga ginagawa, ay mag-spend po tayo ng little time to know Him personally, mga kapatid and kaibigan. Ayan. So, next po ay ito naman po ang persevering effort in Bible study, kung saan dito na po na tinatakel sa chapter 83 ang paano po ba ang mga dapat nating gawin pag tayo po ay nag-aaral
ng ating pong scripture. Ayan, sige po. Chapter 83. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life. To search means to look diligent for something which has been lost. Search for the hidden treasures in God's Word. You cannot afford to be without them. Ayan, sinasabi po dito that the word search means more than simply reading, mga kapatid. Hindi lang tayo magbabasa ng Bible, hindi lang basahin mo lang siya, hindi po yung ganon, kundi atin daw pong i-search. Tayo daw po ay mag-aral, tayo daw po hanapin ang tunay po na kahulugan ng ating pong mga binabasa. Ayan. The goal isn't simply to finish the Bible, but the goal is to understand and know God through His Word. Ayan. So, ang ating daw pong goal sa ating pong pag-aaral is to understand kung sino po ba ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang pong mga salita. Ayan. Study the difficult passages, comparing verses with verses, and you will find the scripture is the key which unlock scriptures. Ayan po. Scripture is the key which unlock the scriptures. Sinasabi po dito na pag tayo raw po ay nagbabasa, maaaring tayo po ay makabasa ng mga verses na masyadong malalim, na pag ating pong binasa ng paulit-ulit ay nahihirapan pa rin po tayo maintindihin. Sinasabi po dito that pag atin daw pong ito, pag atin daw po itong hindi maintindihan, ay atin daw po, tayo daw po ay mag-search and atin po itong hanapin sa mga different passages and verses, and dun po natin makikita kung ano daw po ang meaning ng verses po na ating binabasa. Ayan. Tayo po yung magpatuloy sa pagbabasa. Sinasabi po dito na those who prayerfully study the Bible go from each church wiser than they were before. Some of their difficulties have been solved, for the Holy Spirit has done the work spoken of in the 14th chapter of John. The Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. He shall teach you all the things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Ayun, sinasabi po dito, na pag tayo raw po, pag atin daw po pinagsasama ang pag-aaral, pag tayo raw po ay nag-aaral, tapos tayo po ay nananalangin, and sinasamahan po ito ng ating faith, atin daw pong mas nagiging effective daw po ang ating pag-aaral, and dun po mas napapadali ang ating pong pag-aaral. Dahil sinasabi po dito, when we study, tayo na po ay nag-aaral to investigate God's work, tayo po ay nananalangin to ask for understanding, and tayo po ay nananampalataya to trust that God will guide us sa ating pong pag-aaral. Ayan. Dahil sinasabi po sa verse na sa John 14 is ang ating pong Panginoon, ang ating comforter, ang ating guide. Kaya po pag tayo po ay nagbabasa, tayo po ay mag-aaral, is tayo, kahit sa lahat po ng ating pag-aaral, hindi lang po sa Bible, kundi sa mga, sa ating pong school, sa ating mga subjects, is ask po natin ang ating Panginoon sa kanyang guidance, sa kanyang, dahil siya po ang ating guidance, and siya ang maglilid sa atin upang tayo po ay atin pong maunawaan ang ating pong mga inaaral at binabasa, mga kaibigan, mga kapatid. Ayan. Sinasabi po dito that nothing worth having is obtained without earnest, persevering effort. Wala daw po tayong natatanggap na na sapat kung atin daw po itong hindi pinagtsatsagaan, hindi pinagsisikapan, mga kapatid. Gaya naman po in business, only those who have a will to see successful results. So kung yung mga tao daw po na nagtatrabaho na nagtsatsaga, sila po ay nagkakaroon ng magandang results.
tayo rin po mga student sa ating pong pag-aaral, kung tayo po ay nagtsatsaga sa ating pag-aaral, sa ating pong pag-review, sa ating pong mga subject, sa ating mga ginagawa, is pag tayo po ay naging committed sa ating pong mga ginagawa, is doon po natin ma-obtain ang result po na ating pong inaasam. Ayan, without earnest toil, we cannot expect to obtain a knowledge of spiritual things. So sa ating pong pag-aaral ng scripture ay hindi raw po natin matatanggap yung knowledge na ating pong hinihingi, yung understanding na ating pong winawant, kung hindi po natin ito iaas sa ating pong Panginoon. Ayan, those who obtain the jewels of truth must dig for them as a miner dig for the precious ore hidden in the earth. So gaya daw po ng mga miners, yung mga nagmimina po, is sila po ay nagmimina hanggang kanila pong makakuha ng isang mga precious stones po sa ating earth. Gaya po ng kaya po sinasabi po dito na tayo po ay magtiyaga, tayo po ay maging patient sa ating pong mga ginagawa sa ating pag-aaral, at upang pag tayo po ay naging matyaga, is dito po natin makukuha ang result po na ating pong inaasam, and yung result na deserve po natin, na worth ng ating pong mga sacrifices and mga tiyaga po natin. And those who work indifferently and half-heartedly will never succeed. Young and old should read the word of God, and not only should they read it, but they should study it with diligent earnestness, praying, believing, and searching. Ayan. So kaya gaya po nating mga kabataan na sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay gaya po nating pag-aaral is atin daw po itong gawin na may diligent, tayo po ay maging prayerful sa ating mga ginagawa upang tayo po ay i-guide and ating pong maunawaan ang ating mga inaaral, and also ating pong ma-feel ang presence ng ating Panginoon sa ating pong mga ginagawa. Thus they will find the hidden treasure, for the Lord will quicken their understanding. Ayan mga kapatid, napakagandang isipin na sa ating pong mga pag-aaral ng ating salita, sa ating pong paghahanap ng mga meanings, ng mga kahulugan ng ating pong mga binabasa, ay pag atin daw po itong nilapit sa ating Panginoon na tayo po ay kanyang i-guide, ay atin daw po makikita ang mga hidden treasures, and doon po natin, at doon po ay magtutulong sa atin upang ating maunawaan ang ating pong pinag-aaralan. Ayan. Next po is open-mindedness o pagiging bukas po ang ating isipan. Sinasabi po dito that in your study of the word, lay at the door of investigation your preconceived opinion and your hereditary and cultivated ideas. You will never reach the truth if you study the scripture to vindicate your own ideas. Leave this at your door, and with a contrite heart go in to hear what the Lord has to say to you. Ayan, so sinasabi rin po dito na pag tayo raw po ay nag-aaral ng Word of God, is tayo raw po dapat ay maging open-minded, na hindi daw po natin mag-aaral, hindi daw po tayo muna set aside daw po muna natin kung ano daw po yung mga ideas natin, yung mga alam natin, dahil pag yun po ang ating patuloy na pinaniniwalaan, is hindi po natin ma-digest or hindi po natin maunawaan kung ano po ba ang ibig sabihin na pinapahiwatig po nating pinag-aaralan. Ayan, sinasabi po dito that when we study the Bible, we should leave our preconceived opinions at the door. Meaning po is wag iatin daw po yung mga ating pong mga ideas, yung ating pong mga kaalaman na sa tingin natin ay hindi po tayo sigurado, yung mga kaalaman na mga thoughts po natin na
dumadating sa ating isip ay ating daw po muna itong iset aside upang ang ating pong maunawaan is yung message po na ipapatid sa atin ng ating Panginoon. Ayan. So sabi po dito that do not read the word in the light of former opinions, mga kapatid, but with the mind free from prejudice. Search it carefully and prayerfully. If as you read, conviction comes and you see that your cherished opinions are not in harmony with the word, do not try to make the word fit these opinions. Make your opinions fit the word. Ayan. Wag daw po natin gawin yung mga ating pong opinions ay magtugma doon po sa ating binag-aaralan, kundi gawin po natin wag daw po natin gawin ang ating pong pinag-aaralan ng mga words na magtugma sa ating opinion, kundi ang ating mga opinions ay yun po nawa ang magtugma sa ating pong mga pinag-aaralan. That hindi ibig sabihin po na ganito yung ating alam simula ng bata tayo is yun na po tayo yun na po ang ating gagamitin sa ating pong mga pag-aaral ng sa ating salita ng ating Diyos. Ayan. Do not allow what you have believed and practiced in the past to control your understanding. Ay, wag daw po nating hayaan yung mga ating pong mga experiences from the past, yung mga alam natin from the past, yun daw po ang mag-control ng ating pag-unawa. Sasabi po dito na open the eyes of your mind to behold the wondrous things out of the law. Find out what is written, then plant your feet to the eternal rock. Ayan. So pag atin daw po ito na set aside, yung ating mga thoughts, yung ating mga pag tayo po ay naging open-minded sa ating pag-aaral, is doon po natin makikita yung napakagandang message, napakagandang mensahe yung nais iparating sa atin ng ating pong Panginoon. So we will find out what is written and then plant your feet on the eternal rock. Ayan. So pag atin daw po itong makita, ay atin pong makikita ang kahalagahan, and tayo po ay mapapalapit sa paanan po at mapapalapit po sa presence ng ating Panginoon. Ayan. Sinasabi po dito that kinakailangan po ng humility sa pag-aaral po ng Bible, ng ating pong Bible, ng words po ng Panginoon. Dahil kung tayo po ay naging humility, pag tayo po ay nagiging selfless, is hindi po natin naiisip ang mga sarili nating thoughts, sarili nating ideas, kundi mas nag-open pa ang ating isip sa mas wide na ideas po sa ating pong napapag-aralan. Ayan. The knowledge of God's will. The next po, our salvations depend upon our knowledge of God's will as it contained in His Word. Never cease asking and searching for truth. You need to know your duty. You need to know what you must to do to be saved. And it is God's will that you shall know what He said to you. But you must exercise faith. As you search the Scripture, you must believe that God is, and He rewards those who diligently seek Him. Ayan. So sa ating pong pagsisearch ng ating pong Bible, sa ating pong pag-aaral, ay ating daw pong hanapin o ating daw po isik ang presence po ng ating Panginoon, and doon po na tayo ay Kanyang bibigyan na reward ng understanding, at doon po natin malalaman ang truth, gayon din ang ating purpose po sa ating buhay. Ayan, sasabi po dito that ask God ay
ito po, sinasabi na po dito na this chapter asks us to seek God's will. So, sa ating pong mga ginagawa, sa ating mga kinaabalan sa araw, ay aalagay daw po nating hanapin or ating hilingin na ating pong maunawaan kung ano na po ang kalooban sa atin ng ating Panginoon. That we should keep asking and searching for truth. You don't have to know everything immediately. Ayan, so hindi naman po basta-basta raw na alam natin ang lahat, na kaya natin maunawaan lahat basta-basta. Kundi kaya po tayo po ay in-encourage na sa lahat na ating ginagawa ay atin po siyang hanapin and atin pong hilingin kung ano po ang kalooban niya sa atin, sa bawat isa po sa atin. Ayan. Oh, search the Bible with the hungry heart for spiritual food. Ayan, so pag tayo daw po ay nagbabasa ay para daw po tayong gawin daw po natin yung ating puso na uhaw na matuto sa message po ng salita ng Diyos. Ayan. Dig into the word as miner digs into the earth to find the vein of gold. Do not give up your search till you have learned your relation to God and His will concerning you. Ayan, so sa ating na po pag-aaral, gaya po kanina ng mga miners sa kanila pong pagdidig sa earth, is kanila pong sila po ay nagtiyaga hanggang kanila po makita ang mga piraso po ng mga gold. So, bilang mga estudyante, bilang mga kabataan, is sa ating pong pag-aaral, wag na po tayo mag-give up. Sabi pa dito that don't give up your search till you have learned anything. So, pag tayo po ay nag-aaral, wag po tayong susuko, wag po natin paghinaan ng loob, kundi ating pong hingin ang will ng ating Panginoon na tayo po kanyang bigyan ng knowledge upang maunawaan ang lahat ng mga nangyayari po sa ating paligid. And sa ating pong pag-aaral ng Word ay pag ating pong hiniling ang God's will, ang kalooban po ng ating Panginoon, ay tayo po ay kanyang pagkakalooban ng knowledge to understand. And yun po, knowledge na yun is yun po ang gag-guide sa, yung knowledge na ibibigay sa atin, yun po ang magbibigay sa atin ng understanding upang maunawaan yung ang ating pong mga pinag-aaralan. Ayan, so magandang example po dito, no, yung mga mga nagmimina na sa kanila pong trabaho is hindi po sila sumusuko, sila po ay nagtsatsaga, nagiging perseverance upang sila po ay makakuha ng reward, at yun po yung ginto na kanilang pinagtatrabahuhan. Ayan, so gaya po nun, mag-remind po sa atin bilang mga kabataan na wag po tayo panghinaan ng loob, kundi magpatuloy po tayo sa ating journey dito po sa sanlibutan. Ayan. The reverence in Bible study. Pag sinabi pong reverence, ito po ay pagiging respeto, pagkakaroon ng galang sa ating pong pinag-aaralan. And says po did that we should come with reverence to study the Bible, feeling that we are in the presence of God. All lightness and trifling should be laid aside. Ayan. So yung pag daw po ay nag-aaral ng Word of God, is ating daw pong tayo daw po ay maging reverence. At yun po natin mararamdaman na pag tayo daw po ay nag-reverence, is mararamdaman daw po natin yung presence ng ating Panginoon, and yung ating po mga iniisip, yung ating mga worries ay ma-set aside, at yun po ay tutulong sa atin upang ang ating pong isip ay maging clear sa ating pong pag-aaral. Ayan, while some portions of the word are easily understood, the true meaning of other parts is not so readily discerned. So, pag tayo na po ay nagbabasa ng Bible, maaring yung iba pong mga yung ibang mga text is madaling unawain, pero sinasabi po dito that yun po ay hindi po natin agad-agad maunawaan dahil may mga hidden meanings pa po iyon.
na nakatago. Ayun. So pag tayo po ay nagdig in sa mga passages na ating nababasa, is doon po natin makikita ang message na nais iparating sa atin. Ayan. So sabi po dito, when we studying, we should come with humility, reverence, prayer, patience, and open heart, and willingness to learn. And so, pag tayo po ay nag-aaral, ay ating nawa yung mga characteristic po na yon ay ating i-assess, ating i-possess, upang ating pong tayo po ay makaaral ng maayos, and ating pong ma-feel ang ating pong pinag-aaralan. Ayan. The spirit in which you come to the investigation of the scripture will determine the character of the assistant at your side. Angels from the world of light will be with those who in humility of heart seek for divine guidance. And so ang mga angels daw po ay naroon sa mga taong naroon daw po sa mga taong nagsisik po ng guidance, and ganoon din po ang Holy Spirit na siyang mag-guide sa atin sa ating pong mga pinag-aaralan. Sinabi po dito that but if the Bible is opened with irreverence, with the feeling of self-sufficiency, if the heart is filled with prejudice, Satan is beside you, and he will set the plain statements of God's words into a perverted light. Ayan. So pag tayo raw po pala ay nagre-rely sa ating sarili, yung ating mga pinag-aralan kanina, na pag tayo raw po ay nag-aaral na nagre-rely sa mga ating mga ideas, mga persevering sa ating mga ideas, sa mga experiences natin, sa ating sarili, or sabihin natin, meaning to say, nagpo-focus po sa ating sarili, is hindi po natin nasisik ang ating Panginoon, kundi si Satan daw po ang ating pong nakakasama. At yun, siya daw po ay nasa beside natin, and he will plain statement of God's words in a perverted light. Ayan, so madudungisan po, at hindi po natin totally maunawaan kung ano po ba nais ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon. Ayan. So sabi po dito that the chapter basically says that the attitude you bring to the Bible study affects what you understand from it. And so kung ano daw po yung pinapakita natin sa habang tayo po ay nag-aaral ng salita, is yun daw po ay makaka-apekto kung paano po natin ito mauunawaan. So if we come with humility, tayo raw po ay willing to learn. Pag tayo raw po ay nagpe-pray lagi, tayo raw po ay nag-asking ng guidance po sa ating Panginoon. Pag tayo raw po ay nag-aaral with open-mindedness, we are willing to be corrected. But if we come with pride, na pag sinabi natin na alam ko na yan, naintindihan ko na yan, o kaya prejudice na I already decided what this mean, alam ko na kung anong binabasa ko, naintindihan ko na siya. Ganyan. And self-sufficiency is hindi po natin nauunawaan and mas na yung kung ano po ang ating binabasa. Ayan. Kaya man po sinasabi po dito that don't just read the Bible. Dig into it patiently, prayerfully, humbly, and with an open mind until you discover the truth God's want you to teach. Ayan. So pag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, maging patient po tayo sa ating pagbabasa. Maging prayerful po tayo upang ating pong mind ay ating may open, at sa ating pong pag-ating po itong pinagpatuloy is hindi po natin tayo naman po ay magugulat sa ating pong binabasa ay ating po itong nauunawaan. Ayan. So ito po ang mga takeaways po natin sa ating pong pag-aaral. Bilang conclusion po, sinasabi po dito na don't believe something only because your parents believe it. If your friends say it, or yourself, or
kung ito daw po ay atin pong nalaman kung saan-saan, wag daw po tayo wag daw po tayo magkaroon ng borrowed faith, kundi tayo po ay mag-seek pamagitan po ng pag-aaral po ng salita sa pamagitan po ng ating sarili. Ayan. Study, search, ask, pray, compare, learn. Ayun po, 1, 2, 3, 4, 5, 6 words po mga kapatid. Study, search, ask, pray, compare, and learn. So, if God word shows you something different from what you previously believed, don't be afraid to let God word change your understanding. Ayan. So, sa hapon pong ito, sa tanghali pong ito, ay nawa ito po ay mag-remind sa atin na ito po ay ang pag-aaral po ng salita is hindi lamang basta-basta o hindi natin sinasabi na casually or half-heartedly, kundi God's Word contains treasures that required patience, effort, prayer, perseverance to discover. So, hindi po siya basta-basta na pag binasa natin is maunawaan na natin, kundi kinakailangan po ito ng tiyaga at perseverance para po ating maunawaan ang ating binabasa. We are called not only to read the scriptures, but to search them deeply, compare the scriptures with scriptures, and ask the Holy Spirit to guide our understanding. Ayan. Most importantly, we should approach the Bible with humility and an open heart. We should not study just to prove that our opinions are right. Instead, we should allow God's Word to correct and transform us. Ayan. So, nawa sa tanghali pong ito ay ito po ay makatulong sa atin na hindi lamang po natin binabasa ang Bible. Hindi lang po natin binabasa lang ang Bible, kundi atin po itong inaaral at atin pong sa araw-araw po natin ginagawa is atin pong sinisik ang ating Panginoon, ang kanyang guidance at doon po natin makikita ang ating purpose po sa araw-araw. Ayan, so bago po tayo magtapos, ay nais ko pong basahin ang verse na matatagpuan po sa Psalms 119 verse 105. Thy word is lamp unto my feet and the light unto my path. Ayan, naway sa tanghali pong ito ay ating pong isik ang Panginoon na ang kanyang mga salita mag-guide sa lahat ng ating ginagawa sa araw-araw, sa ating mga pag-aaral, sa ating mga trabaho, at yun po nawa ang magturo sa atin sa kung saan po tayo pupunta and saan po tayo dadalhin ng ating pong kinabukasan. Ayan. So, yun naman po sa ang ating pong message and ating lessons. Naway, nagkaroon po tayo ng makabuluhang oras sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Ayan. Sa ating pong pagtatapos ay nais ko pong invite ang lahat sa closing prayer. Ayan. Tayo po'y manalangin. Dakila ko po naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat. Lubos po namin binabalik ang mataas na papurit, pasalamat Panginoon sa napakagandang message na inyo po binigay sa amin sa tanghali pong ito, na kami po ay sa aming pong pag-aaral ng inyo pong mga salita is wag po nawa kami mag-rely sa aming pong own understanding, kundi Panginoon kami po ay mag-seek na inyong guidance, hindi lamang po sa tuwing kami nag-aaral ng inyong salita, kundi sa lahat Panginoon ng aming ginagawa sa araw-araw. Ayan, naway ito po ay magbigay sa amin ng reminder na sa araw aming ginagawa na ikaw po ang mag-guide sa amin at ang inyong will ang amin pong matanggap sa amin pong mga ginagawa. And sa mga oras pa na ito, akin pong nilalapit ang bawat isa, ang aming mga kaibigan, mga kapatid, families, mga colleagues na nakikinig po sa oras na ito. Inyo po silang ingatan sa kanilang everyday life, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang araw-araw na ginagawa. Gayun din ang mga tao na nakakarinig po ng
sa mga oras na ito. Ayan, inyo po silang i-guide sa kanilang mga trabaho and sa kanila pong mga kinababalahan. At Lord, sa aming pagtatapos ay akin pong nilapit ang aming mga sarili na kami po ay humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasala na inyo po kaming linisin sa aming pong mga shortcomings sa inyo, Panginoon. Naway, yun naman po ang aming satalangin. In Christ's name we pray. Amen. Ayun pa po. Ayun na po. Ako po ang inyong kabataan sa Himpapawid na nagsasabing, kabataang may paninindigan, pag-asa't kabalikat kahit kailan. Ako po ang inyong lingkod, Brother Nervin Jester Opiar Balmes. And magandang gabi po, magandang hapon po sa ating lahat, and God bless us all. Siya'y darating, Jesus muling darating. For views and comments with regards to the preceding program,